kung mayroon pong magandang bagay na nangyayari sa panahong ito ay yung batid na ng lahat kung ano ang problema. Maraming nangyayaring pag-aalsa, maraming nangyayaring pagsasama-sama para manawagan, para gisingin pa ang bayan, ang ating pamayanan. Yun po ang isang maganda pong nangyayari ngayon. Kung ikaw dati wala kang pakialam, ngayon nararamdaman mo na, may pakialam ka na. Kung dati parang dinadaan-daanan mo lang yung mga usapin, nung ating makita kung gaano kalaki yung problema, ngayon ay interesado ka na. Yun po yung maganda. Alam na natin ang problema. Gayon pa man, may dalawang bagay tayo na dapat bantayan sa ating sarili. Dalawang bagay. Una, batid nga natin yung problema, pero ang sana maiwasan natin yung paniniwalang hindi tayo bahagi ng problema. Alam natin yung problema, pero baka naman puro na lang tayo turo dito, turo sa kanya, bintang kay ganito, suspecha kay ganyan. Baka magaling po tayo na makita yung problema sa iba at hindi natin nakita na tayo ay bahagi ng problema. Kaya naman lumaki ang problemang iyan na ganyan dahil tayo din naman po ay naging bahagi ng proseso. Doon pa lang sa halalan, sino ba naglagay sa kanila? Sino ba bumoto sa kanila? Sino ba naakit sa 500? Sino ba naakit sa 3,000 o 5,000 pinakamataas na? Sino ba tumanggap nito? Sino ba nagpabayad? Sino ba ang naniniwala sa padrino system? Sa lagay-lagay? Tayo rin naman po, di ba? Tayo rin naman bahagi ng problema. Kapag tayo ay nangungupit, kapag tayo nandadaya, bahagi po tayo ng problema. Yan ang wag na wag po nating kakalimutan. Dahil oo nga may problema, kapag hindi natin naisali ang ating sarili sa problema, hindi po malulutas yan. Iikot lang tayo ng iikot. Pero may pangalawa, iwasan at bantayan natin ang ating sarili. Yun bang may problema na, tapos pinagkailapan natin na tayo bahagi ng problema, pero nakakatakot yung pangalawa rin, hindi tayo bahagi ng solusyon. Hindi tayo bahagi ng solusyon. Na hinahayaan mo na lang ang iba para sumulusyon, maghanap ng kalutasan sa problema, naapektuhan ang lahat, hayaan mo na lang sila. Yun po ang nakakatakot din. Hindi na nga natin nakita ang sarili natin bilang bahagi ng problema, hindi pa rin natin nakita ang ating sarili na bahagi ng solusyon. Nasaan ka? Diba? Nasaan tayo? Tagamasid. Tayo ba ay nanonood na lamang o usigang, sabi nga dati. Usi. No? Hindi pa natin nakita na tayo bahagi ng solusyon. Doon papasok po yung ebanghelyo sa araw na ito. Tingnan nyo ang Panginoon. Marami na siyang pinagaling. Pingkaw, bulag, pilay. Pinagaling niya yung lahat. Nung matapos niya lang lahat ng kanyang ginawa, meron pa siyang napansin. Ano yung napansin niya? Yung mga walang sakit. Yung hindi niya pinagaling. Sino yon? Yung mga taong sumusunod sa kanya.
na 3 araw nang sumusunod sa kanya, ano ang sabi niya? Gutom na po sila. Sabi niya sa kanyang mga alagad, ang daming sumusunod sa atin, 3 araw na ngayon, I'm sure nagugutom na sila. At ano ang ginawa ng Panginoon? Hindi niya pinauwi agad-agad. Hindi niya sinabing, total, kusa naman kayong sumunod sa akin, pwede ba umuwi na kayo dahil magugutom kayo dito? Hindi niya dinisown, ika nga, no? Hindi niya inalis ang sarili niya sa nangyayaring kalagayan ng mga sumusunod sa kanya. Bagkus ano sabi niya? Huwag natin silang pauwiin. Baka sa daan pa lamang, dahil sa gutom nila ngayon, mahilo pa yan. Kaya anong sabi niya? Ano ba meron kayo dyan? So nakita po natin, number 1, na si Jesus, nagboluntaryo na gumawa ng paraan para dun sa mga sumusunod sa Kanya. Pero meron pa siyang sinabi, ano ba ang meron kayo dyan? Ang sabi nung isa, meron pong 7 piraso na mga tinapay at mga ilang pirasong isda. Bakit tinanong ni Jesus yon sa kanyang mga alagad? Nais isabihin ng Panginoon, kayo, ang solusyon sa nangyayari ngayon, maaaring manggaling sa inyo. Ano meron kayo? 7 tinapay? Akin na yung 7 tinapay. Parang isinasama niyo yung kanyang mga alagad para maging bahagi ng solusyon. Nakuha niyo po yon? Hindi na lang siya nag-magic. Okay na, may tinapay na dyan. Meron diyang isda. Okay, buffet na kayo, eat all you can. Hindi. Ang ginawa ng Panginoon, ano ba meron kayo dyan? Gusto niyang maging bahagi ng solusyon yung kanyang mga alagad. Kahit gaano pa kakaunti, kahit 7 tinapay lang yan at ilang maliliit na isda, aka na. Ang mahalaga sa Panginoon, maging bahagi kayo sa nangyayari sa ngayon, sa solusyon ng problema natin sa mga taong ito. Malinaw na ang Panginoon ipinararating sa kanyang mga alagad. Oo, may problema. Pero kayo at ako, pwedeng maging bahagi ng solusyon. Yun po ang hamon din sa atin ng Panginoon para sa bayan natin o para sa ating pamayanan. Na wag nating basta na lamang talikuran yung dapat na responsibilidad o pananagutan natin sa nangyayari sa ating kapaligiran. Total problema naman nila yan. Tayo naman maayos mamuhay. Hindi ganun ang Panginoon. Total sila may problema dyan. Tayo, wala naman tayong inaapakan. Pero ang tanong, meron ka bang itinataas? Meron ka bang ibinabangon? Wala kang ang tinatapakan, pero meron ka bang tinutulungan na tumayo? Yan ang problema, no? Yung po ang mas nakakatakot minsan. Aminin man natin, bahagi tayo ng problema, pero nakakatakot, hindi mo nakita ang sarili mo na bahagi ng solusyon. Malinaw po ang mensahe ngayon ng ating Panginoon sa pagbasa natin. May problema at may problema sa bayan, sa inyong lugar, sa barangay, sa inyong kapitbahayan, sa inyong loob ng pamilya, sa inyong opisina, trabaho. Sana atin pong maging malinaw sa ating isip. Naging bahagi tayo ng problema, at pwede tayong maging bahagi ng solusyon. Angkinin po natin na kailangan din nating magbago at angkinin din po natin ang responsibilidad para tumulong at mag-ambag. Dahil ang nakakatakot ay yung umaalingaw-ngaw sa ating kalooban, hindi ako bahagi ng problema at wala akong magagawa, wala akong maibibigay ng solusyon. Hindi. Malinaw ang Ebanghelyo. Kung ano man ang nangyayari ngayon, bahagi tayo ng problema at pwede tayong maging bahagi ng solusyon.